Okay, good day guys, no? Mayroon kami dito guys ni service na Samsung front load, no? So ang naging problema nito guys, kapag i-start mo siya, nag-auto post siya, no? Kusa siyang nagpo-post, kumbaga hindi siya nagtutuloy sa pagwawas. So ang mangyayari pag i-start mo, ang lumalabas sa kanya guys, magpo-post siya, no? Para siyang nag-stop, no? Kusa siyang nagpo-post na hindi mo naman pinindot, no? So ito ngayon guys yung i-share ko sa inyo. Baka kasi ma-encounter nyo ito guys sa field, no? Kung kayo ay nag-home service, baka ma-encounter nyo yung problema nito, no? So, yung problema nito guys sa makatuwid, pag i-start mo siya, biglang magpo-post, no? Yung washing machine. So, mag-unlock siya. So, ngayon, checkin natin ito. I-diagnose namin ito. So, subaybayan nyo po yung video natin, no? Para may idea kayo kapag na-encounter nyo ito, no? Siguro sa mga marami tayo mga dating technician na or mga datihan na, marami na silang na-experience sa ganito, no. So ito guys para sa mga baguhan, no. Kung hindi nyo pa na-experience yung ganitong problema, yung nag-auto post, no, kung sa siya nagpo-post, panoorin nyo po ito. Baka makapagbigay ako ng idea sa inyo kung paano solusyonan yung problema kapag na-encounter nyo guys. So ang ginawa namin dito guys, ayan, bubuksan lang natin to yung likod, no. Buksan natin yung top cover. Ayan. So buksan lang natin to yung top cover guys. Mayroon siyang dalawang screw nandito sa likuran, no. So ayan, no. So medyo madalang yung pag-upload natin ng video ngayon kasi nga busy kami guys, no. Marami kaming gawa ngayon, lalo dahil mag-December, ang dami nagpapagawa sa atin, no. So minsan tiyatamad na kami guys mag-video. So ayan guys, binuksan natin. So ang unang checkin natin dito guys, simula kagad tayo sa basic, no. So sa basic agad tayo mag-check, no. Check natin yung mga parts na pwede natin i-check, no? Tulad nitong inlet valve guys, i-check natin. Tingnan natin yung mga resistance nito, kung good pa ba, kung buo pa ba ang mga resistance nito, no? Kasi minsan guys, maliligaw ka kasi sa problema talaga ng mga automatic washing machine inverter, no? Kailangan simulan mo talaga yung basic troubleshooting, no? Checkin mo yung mga parts, no? Para malaman mo kung anong parts ang may problema. So ito ang gagawin namin guys, ayan, pinagtanggal natin yung socket. Tapos, itesterin natin yung bawat isa, no? So, ayan. So, ito guys, tinestering natin. Titester natin to. Ayan. So, okay naman siya. Meron siyang reading. Ayan. Good naman, no? So, meron pa siya tayo nakuhang reading dito, guys. Ayan. So, ayusin natin, no? So, yung tester namin, guys, ano na ito, no? Dekada na itong tester natin, no? So, ayan. Yung pangalawang inlet valve, mayroon naman 4.2, no? Yung pangalawa, so ayan, so nakita namin guys ang problema. Yung pangatlo, open siya, no? Wala siyang reading. So subukan natin palitan guys itong inlet valve na ito. Baka konektado siya doon sa pag-auto post ng washing machine, kasi wala siyang error guys, no? Pag i-on mo siya, kusa lang siyang magpo-post ng kusa lang magpo-post din, mag-unlock, no? So ito muna guys ang papalitan natin, kasi ito nga yung nakita natin na may problema yung isang motor, no? Ito yung inlet motor na papunta doon sa heater, no? Siya yung may problema. So ang gagawin namin dito guys, palitan na lang natin ng buo ito, no? Kasi mayroon naman kaming dala dito na isang set. Palitan na lang natin. Pero kung wala kayo guys isang set nito, ang gagawin nyo, pwede nyo palitan yung motor. Kahit yung motor lang palitan nyo guys, pwede yan, no? Yung mga 3-way na pang Samsung to 20, pwede dito, no? So pwede nyo palitan. So pero kami guys, dahil meron kaming dala, no, papalitan na namin ng buo, no? Para hindi na tayo maghirap. Kasi ganoon naman tayong mga technician, no? Kapag meron tayong pamalit, palitan na natin ng buo, diretso, no? Pero kung wala tayong pamalit, so gagawa natin ng paraan para ma-repair, no? Kasi mahirap naman umuwi na hindi natin nagawa yung mga pinuntahan natin, no? So wala rin tayong kita, no? So kaya natin ito sinishare guys, para naman doon sa mga technician na maka-encounter nito, hindi kayo uwi ng luhaan, no? Talagang mare-repair nyo yung problema na ganito, no? Kasi kami guys, nung bago kami, na-encounter namin yung ganitong problema, so hindi namin makuha kung saan yung trouble, no? Hanggang mag-recommend na lang tayo na board problem, no? Pero kapag pinalitan naman natin ng board, ganun pa rin, no? So ayan. So ito guys, ulitin ko lang po ang nakita natin dito. Yung isang inlet motor guys, wala nang reading, no? So bali tatlo yan sila, 3-way valve.
Yung isa doon open na, wala na siyang reading. So ayan guys, tinesting na namin siya. Ayan, niyaran natin siya sa quick wash. Ayan, so nagtuloy na siya guys nung pinalitan natin. So kung mapansin nyo, malapit na matapos pero okay na, no? Hindi na siya nagkaroon ng problema. So yun pala ang naging problema guys, no? Kapag na-encounter nyo yung ganyang problema, yung nag-auto post yung washing machine, double check nyo guys yung inlet valve, yung resistance sa mga inlet valve. Okay guys, thank you, bye bye.